Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na po pumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Rinig mo, Opo. kilala mong boses ni Opo. Atong Ang. Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boss A eh. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Eh, sir, Kwento ko, ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabirto man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime. With the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired eh, hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Yun. Sa mga matagal na ito na hearing mga kapatid, no, update, kaugnay sa mga nawawalang sa bungero, itong sugal, illegal sugal, at meron pang kinikilalang legal na sugal, pero ito talaga ay di inasahang magiging ganito ang takbo. Hindi lang yan. Naalala niyo ba yung kaugnay sa Pugo? No? Kaya may mga obispo na nagpahayag na din sa kanilang pangamba kaugnay nitong problema sa sugal na parang anay din na unti-unting kumain sa moralidad as espiritual. Di pala basta-basta ang nasa likod nitong pagpadukot sa mga nawawalang sabungero. At meron ng lumitaw na sinabing asan inilibing. Tatalakayin muna natin ito. Samahan ninyo ako sa pagkakataong ito, mga kapatid. At welcome sa lahat ng mga pumasok ngayon. Sa napansin ninyo, halata ba na may nagsisinungaling sa isinagawa na investigation? May itinuturo si Atong Ang na sabi niya, may nag-volunteer daw. Regional Director ng CIDG noon na dudukutin. Pero nang tinanong, di na umano niya maalala yon. Balikan natin ha. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na po pumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Rinig mo, Opo. kilala mong boses ni Atong Opo. Ang. Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na boss A eh. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Eh, sir, Kwento ko, ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabirto man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime. With the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired eh, hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir.
So, Colonel, Colonel sa, at dumaan pa sa regional director ng CIDG. Oh. Pero parang kabado siya sa kanyang mga sagot. At ito ang bahagi, mga kapatid, sa isinagawa na hearing noon. Muli nating balikan dahil para sa mga nagsubaybay, ang update nito, no, kung maalala ninyo, noon pa man, napaka-vocal, isa na si the late Archbishop Oscar Cruz. May mga patong-patong na kaso siya kaugnay sa paglaban niya sa kontra illegal na sugal. At may mga obispong nagpahayag na. So imagine, tingnan niyo ang mga pangyayari sa ating bansa. Sa sugal na pugo, di pala basta-basta, di ba? Na naging malaking issue 'yan. At itong isabong, ngayon, may lumitaw na, kung gusto niyong pakinggan yung isang testigo kahapon sa pinalabas natin dito, mga kapatid, kung saan inilibing. So, mag-update tayo sa mga pangyayari dito. No? At ulitin ko, itong illegal na sugal, grabe talaga. Dahil may karanasan kami dito sa radio station, ng Catholic radio station noon, na pinuntahan talaga ang aming radio station, nilusob talaga ng mga armadong kalalakinan. At kilalang kilala na umano'y kaanib sa kuratong dahil sa galit nila sa pagtalakay namin kaugnay sa illegal gambling. Pero nagbunga na yon kahit pa nilusob nila dahil yung gobernador namin noon during the time of Governor Leo Ocampos na dali-daling rumisponde sa aming radio station kasama ang mga sundalo at pulis. Nagpatawag talaga siya ng conference sa lahat ng mga mayors para itigil ang illegal gambling. Pero napakalawak. Maliban sa pugo, eto pa, mayroon pang moderno na. Yung isugal, di ba? Isabong. At ito ang bahagi sa 2021 pa na nawawalang mga sabungero, mga kapatid, na di matunton. Pero may lumabas na saksi. Sa bahagi, balikan natin ang investigation. Daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga suspect na yan. Nadinig ko po kanina. So narinig mo lahat na sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atongang. Sir, ganito po yun, sir. Last year, nung ako po nasa aside pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamahan po nila Mr. Atong Angser, and ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung i-present po kanina. Naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung naalala niyo po noon. Problema dito, dahil may naunang pahayag din ang Director ng CIDG na yung operasyon nila ay di umano niya alam bilang Director. No first Senate hearing, nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila for assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege
nung isa sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang pulis, for police assistance, intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8 Corporation, address to Director CIDG, ako po ang nag-receive, and usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing Yes, sir. na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang. Yun, ang naunang pahayag, di alam ng higher officer. Ang coordination, hindi niya alam. Di ba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yung sir sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bala. Sa NCR CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Klaruhin natin, ha? Nag-delay si General Ferro na hindi niya alam yon. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nahuli, nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po. No, yan, parang di nakapokus si Colonel sa tanong, no? Yeah, sabi ni Bato dito, Senador Bato, nag-volunteer ka daw na pagdudukutin. Direkta niyang sagot, yes sir. Oh. Di niya napokus ang tanong. Sagot agad. Para bang lumitaw na talagang nag-volunteer siya. Yan, sir. Sir, kwento ko. Ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during the meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabirto man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. True or false? True or false? Ang sagot niya, no. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, Ha? sir. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police kernel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi Opo, mo. sir. So, Permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, ng So, di niya madirekta ang pagsagot kung si Atong Ang ba nagsinungaling. Nung sinabi ni Atong Ang na siya ang nag-volunteer na dudukutin na lamang itong mga sinabing sabungerong nawawala. Kasi, after our case conference, sir, pinag-usapan nga po namin, Sige, continue. pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI,
nag-sharing nga po kami. Kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin, ng NCR CIDG napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon, yung anti-cybercrime. Yung outside Okay na yun, settle na yun. Nag-conduct kayo ng operation, pati NBI, Yes, sir. request na siya sa Outside Metro NBI, Manila po, sir. nag-conduct operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Wala Opo, tayong sir. nakita problema doon, legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, sir. Yun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami. Kasi, even, totoo po yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam mo Okay, po yan, sige. sir. Tinanggap mo. Nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atongan? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yun nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Kwan? Si Julie Patindungan. Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami kilala niyan, sir, ni Don Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone. Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nagfinance, nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Di niya direkta ding sinagot ang katanungan kung totoo ba na gustong magsinungaling si Atong Ang. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Hindi nga, kaya nga tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang paggawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang nag-renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa Opo, pagbigay ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes. Normal talaga yan na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante. Tulong sa para Yes, hindi naman binubulsa yun eh. Opo, Gawa ng kampo, okay lang yun. Pa-repair. Marami mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So, okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko. No, yan ang sabi ni Senador Bato, no, sa investigasyon. Maraming mga mababait na tao gaya ni Atong Ang na mabilis talaga magbigay ng suporta. So, na-confirm niya na mabilis magbigay ng suporta. Lang ito ngayon sa'yo para, kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay, hindi ko masasabing part ako, sir. Kasi, alam ko naman, ginagawa ko. Diretsahin kita. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan. Hindi din, sir. Oo. Naging chief MP mo yun, hindi mo kilala. Hindi, kaibigan mo. Bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Hindi Sino po, sir. naglagay sa USPD ng Kalamba? During the time of General Eliazar po, sir. General Eliazar. Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya Atong Ang para ipin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder, frustrated murder? Wala akong masasabing may kinalaman. Hindi po time yon. Hindi po, sir.
Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atunghang? Kung magtanong ka, you direct it to Your the Honor. chairman. Senior, Ako Your na Honor. magtatanong sa kanya. Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatanda na sinabi niya yung dutukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matanda na sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two, yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala, kaya siya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Eh, ba't sanay ka magsalita magpagsinungaling ang tao? Yun ano ko, tapos nalabas ng mga testigo mo, puro nagsisinungaling. Alam naman natin, dadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Siya ngayon ang inipit ni Atong Ang dito. Itong terminology na natin. Thank you for that. Anong reaction mo? Sir, yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro sir, sasabihin ko, slip of a tongue. Kasi sir, pero kung talagang didiretsuin kung yung sinasabi ni Mr. Atong Ana, dukutin, hindi sana ginawa ko na sir, ba't pa kami nanghuli? Nanghuli po kami. Ito ha, Hindi ibig sir, sabihin nga, posibleng nadukot dahil na mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. o sir, pero wala po akong Kaya nga, kinalaman. very sir. crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan dahil nga may nahanap tayong 34 na Yes, sir. tao. Pero wala po akong kinalaman doon sir. Ang pinag-usapan lang namin doon sir, yung involved sa cloning. And nahuli po na amin yon, nakasuhan. After that, wala na po kaming kinalaman sir. Ito yung Cloning operations yun. cloning operation lang sir. Okay, we'll take that up later. Meron tayong kaso dyan. Mag-update Opo, na sa DJ about that. So ano pa? Wala na po sir. Thank you. Opo sir. Salamat ha. But before yung kay section, mamaya kay section, pwede tapusin muna natin itong, saan na yun? Nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun-ganun tayo eh, that's normal for a hearing na, sir. Ay, yan na sir. Oh, sir. Balikan natin kasi naputol ka. Na pinagbigyan natin si Mr. Atong Ang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano yung sinabi mo kanina? Doon po sa, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael Calaveria po. Claveria. Doon ito nangyari, sa loob ito ng sabungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sa bunga nangyari po yun. Okay, sige, tuloy mo. Yung pong, nung binitbit na po nila kami, yun Pero bago ka mga patuloy ha, do you confirm or deny na ikaw ay convicted? Convictado Convictado ba ito o napaila na ng kaso? convicted po your Convicted ka ng drug case noong 2002? Opo. Na ano lang po ako doon, Your Honor, na para pong na-set up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Opo. Pero gumamit ka talaga noon. Noon po. O, gumamit ka. Pero hindi na po nitong Okay, anyway, that's kung lang yun. Or character reference lang yun. 2002 pa yun eh. Opo. Itong inibisigahan natin ngayon, 2021 na mga kaso ito. But sige Opo. lang. Wala pang tukhang noon. Uplan tukhang.
Wala. pa. Kaya pala tumaba ka na ngayon, no? Wala, uminto ka na, no? Para, no? Kapag na yung pisngi mo, mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Noong pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si Boss Atong daw ang binangga namin. Binangga po daw namin si Boss Atong ay pader po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano ba sabi? Sinabi po nila sa amin na sabi, alam niyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala? Nung dinala po kami sa safe house nila. Safe house. Apo. Alam mo Sa anong safe tinatawag house? pong bahay po. Ha? Ano lang po siya. Bahay lang po siya. Safe house ng mga pulis. Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang safe house. Gaano kalayo galing sa Sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Dinala kayo doon. Apo. Oh, ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon ay mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Di, may nag-comment dito si Secret 2024, bago ba to? Hindi. Ang nakalipas ito na Senate investigation kaugnay sa update sa mga nawawalang sabungero, no? Na muli nating tinatalakay dito dahil unti-unti may lumabas na sa bagong update dito na nagturo kung sino ang mastermind, saan dinala ang mga nawawalang sabungero, saan inilibing. Kaya tutukan din natin dahil may plano para sa paghukay kahit mga buto umano na makuha kung saan sinabing dun sa Taal Volcano daw inilibing. Okay, tuloy natin. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan? Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng Ng drugs ano? po. Drugs po. Drugs. Opo. Sa Pagsanhan, Laguna. Opo. So galing sa galing sa Sabungan, diretso kayong safe house. Opo. Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo. Doon po Doon na kami kayo pinicturan po. pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, pagkatapos Po noon, dinala na po kami sa, pinaihi po kami, tapos pinatignan. pinaihi Opo. para sa drug test. Sa drug test po daw. Tapos, at saka yung, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng pagsangan, doon po kami kinulong. Pagsanhan Police Station. Opo. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos noon, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos ng doon sa Pagsanhan. Doon po, nung kami kinasuhan na po, nagano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya napipilitan po kami mangulungan po.
Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Opo. Yun po yung, yun po yung tiga Mandaluyong po. Yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronkel May po. Ha? Ronkel May. Ronquil May. Anong first name? Alejandro po. Alejandro. Opo. Tapos, Nung pong sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila inuli yung tao. hinuli nila Opo. May dala pong manok. si Ronquil May. Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Volter po daw. Mayor Volter. Volter Tiga Malaya po yun. Malaya. Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo hindi, Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Volter no sir, Mayor Volter. Anong last name ng Mayor Volter yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-Mayor. Opo. Tapos yun, na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atong po. Mr. Chairman, Yes, sir. paano mo nalaman Nung po, na inarbor kayo? dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin. Kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Volter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Eh, si po daw Mayor Volter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Boss Atong. Yun na. Ang tawag Sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan ka agad ngayon yan, para, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na ito, sana matawagan. So, ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Volter. Hindi ko, wala, Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. wala akong kilala na ganyan pala talaga. Alright. Sir. Yeah, okay. Yun lang ko, sir. Yung Mayor Right. Volter pala ng Halahala Rizal. Dating mayor.
Alahala Rizal. This is according to the affidavit. Okay, may nabasa ako komento dito. Sandali. Si Warren C. Sabi niya, sino bang nagbayad sa iyo para i-content ang ganyang bagay? Magkaano ibinayad sa iyo para sa ganyang content? Pera lamang ba? Habol mo? Windil talibong? Una, Warren C., apektado ka ba kung ito ang content natin kaugnay sa sugal at pagkawala ng mga sabungero? Ito'y may kaugnayan talaga sa isyu ng ating lipunan. Ito'y may kaugnayan sa moralidad. Ito'y may kaugnayan sa espiritual. No? At may kaugnayan sa korupsyon dahil di basta-basta ang nasa likod dito. Bilang isang journalist, bilang isang media, nagiging may mga experience na kami sa pagtalakay kaugnay sa illegal gambling. Illegal gambling, imagine, ang aming radio station nilusob mismo ng mga armadong kalalakinan na kilalang kilala na pumapatay talaga dahil sa galit nila na tinatalakay natin. Matagal na yon, pero kahit matagal na yon, alam natin na iba't ibang uri ang sugal na nagiging anay sa moralidad. No? Kaya tinatalakay natin ito, mga kapatid. At antabayanan ninyo dahil meron pang iba't ibang mga nasa likod. Posible na makalusot sila gamit ang kanilang koneksyon at kapangyarihan at pera. Pero tandaan ninyo, we're just passing through. Bawat isa sa atin, pagkatapos sa buhay na ito, mananagot tayo. Hebreo chapter 9 verse 27, mga kapatid. So, maraming salamat. At maraming salamat din sa komento ni Warren C. Ewan ko kung bakit apektado siya. So maraming salamat. Dito lang muna tayo hanggang sa muli. Ang tabayanan ninyo, mga kapatid, yung mga nasa likod nito umano. Di basta-basta. At kahit si Senador Bato, dinamay na din. Okay. Ang tabayanan niyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the